Ang pamagat po ng mensahe sa araw na ito ay upward call. That is the kind of call na ibinigay sa atin ng Panginoon. It's always upward. Kung paano ang heaven ay nasa taas, ganyan din naman ang panawagan sa atin ng Panginoon ay laging pataas ng pataas. Ika nga ni Paul sa ibang parte ng scripture, from glory to another degree of glory. Walang bumababa. Supposedly, sa isang anak ng Diyos, puros pataas. One step at a time, higher and higher, hanggang makarating tayo doon sa lugar na yon na kung saan mamimit na natin ang ating Panginoon. So magbibigay muna ako rito ng isang kwento, and I believe marami sa inyo alam ito because of last few days or weeks, but meron kasi ako nakitang magandang example through this, and that is called the Michelin Guides. Maybe meron sa inyo nakapanood ng isang movie patungkol sa isang chef. At doon makikita ninyo, ang tema nun, yung chef, inaabot niya na magkaroon siya ng 3 stars. At ang kinikilala ng Bible ng mga chef and restaurants ay yung Michelin Guides na tinatawag. So ito yung maikling kwento. Ano ba yung Michelin Guides? Kasi ako, ang alam ko, gulong lang siya ng sasakyan na mayroong marshmallow man. But this is the story of the Michelin Guides. In 1900, the tire manufacturers, André Michelin, and his brother Edward published the first edition of a guide for French motorists. At that time, there were fewer than 3,000 cars in France. 3,000 cars. And the Michelin Guide was intended to boost the demand for cars, and thus for car tires. For the first edition of the Michelin Guide, the brothers had nearly 35,000 copies printed. It was given away free of charge and contained useful information for motorists, including maps, instructions for repairing and changing tires, and list of car mechanics, hotels, and petrol stations. So sa simula, wala siyang kinalaman talaga halos sa restaurant. Isa lamang siya sa dahilan kung bakit nalikha itong guide na ito. The term normally refers to the Michelin Red Guide, the oldest European hotel and restaurant reference guide, which awards Michelin stars for excellence to a select few establishments. I have no idea kung sa Pilipinas meron din sa atin. Maring meron. Hindi lamang natin kilala. Anyway, award-winning ang mga Filipino chef. Kung di ako nagkakamali sa White House, di ba? Matagal na panahon ang chef nila doon, Filipina. Di ba? So we are proud. We are proud sa mga kababayan natin ito. So dito sa Michelin stars, merong 3 pinag-uusapan. Yung una, 1 star. Kapag nagkaroon ka niyan, ibig sabihin yung restaurant mo, yung chef dyan, a very good restaurant in its category. Very good. Very good restaurant. Kapag nagkaroon ka ng 2 stars, excellent cooking. Worth a detour. Papunta ka ng Jollibee, wag dito na lang. Di ba? Kapag naisip, teka, masarap nga pala ang pagkain dito na lang, masarap ang siomai dito, balita ako eh. At kapag nagkaroon ka ng 3 stars, exceptional cuisine, worth a special journey. Ito na yung mga dinadayo. Pupunta ka lang ng France para kumain ng French siomai. Kasi kilalang kilala, 3 stars siomai ang tinitinda nila doon. Kapag nagkaroon ka ng 2 stars, panalo na yon. Pag nagkaroon ka ng 3, which is highest category, superlative. No? Exceptional. Hindi lamang excellent, kundi ikaw talaga yung tipong dadayuhin ng mga tao at maaalala ang iyong mga tinitindang mga pagkain. During the First World War, publication of the guide was suspended. Maraming tumigil because of war. After the war, revised editions of the guide continued to be given away until 1920. Bakit? André Michelin, visiting a tire merchant, noticed copies of the guide being used to prop up a workbench. Para ba yung mga Bible study material, sinahanap hindi makita, yung pala, naging patungan ng kaldero. Parang ganun ang nangyari. So, based on the principle that man only truly respects what he pays for, the brothers decided to charge a price for the guide. Ako, I really believe on this praise. Na kapag hindi sa'yo,
Kung gamitin mo, ganun-ganun na lang. Pero kung talagang pinaghirapan mo, then yung iyong care, naroon siya. We can see that every day in our life. At yung kwento ko kanina, kasi true story yun ng araw Bible study. O sige, sino magtuturo? Asa na nga pala yung materials natin? Ilabas na ang materials. Hindi makita ang materials. You know why? Natagpuan, naging patungan ng kaldero. Para hindi dumumi yung kahoy, yung Bible study material, ginawang patungan. Disgusting, and yet very, very funny. Nasa tuwing naalala ko, why? Oh, why? Nasa ng National Geographic magazine, nasa ng liwayway, yung mga yung pwede pa. Pero it's, actually, itinatago Maring meron sa atin nangolekta ng National Geographic magazine nung araw. Kung hindi man nangolekta, bumibili sa thrift shop ng mga luma. At itinatago talaga. At pag merong picture taking, nasa likuran. Para bang merong mukhang napakatalino niya at puro libro at mga magazine na nasa likod niya. Tapos yung Bible study material, patungan ng kaldero. Buti pa yung kaldero na kinabang. Maraming nakakatawa akong nakita sa kalagitnaan ng sa paninilbihan sa Panginoon, mga kapatid. Andyan yung Bible, biglang itinapon sa basurahan. Nagba-Bible study, biglang may kumatok ng malakas. Ay, tinapon! Hinahanap yung Bible. O, asan nga pala yung Bible, brother? Nasa basurahan yung Biblia. It's so funny. Yun ang kagandahan ng yung mahabang panahon ng experience sa paninilbihan. You will see these things. The beautiful and the very, very ugly dark side ng paninilbihan sa Diyos. Kung paanong tinatrato ng mga Kristiyano ang Diyos at ang kanyang mga salita, even yung mga materyales na pinaghirapang i-produce ng mga kapwa Kristiyano. Man only truly respects what he pays for. Iingatan lang niya yung pinagkagastosan niya. Yung binigay na libre, hindi naman kasi kanya, hinihiram lang niya. Wala yung care. So, bumalik tayo ngayon sa ating scripture. Ang sabi muli sa ating scripture, ang sabi ni Pablo, whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, for the third time, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ. Ano ba yung gustong sabihin ni Paul dito sa mga verses na ito? According to our scripture, Paul also has 3 of his own stars. Kung merong tatlong Michelin stars na gustong maabot ng mga chef, maaaring sa trabaho, ganun din, salary increase. Kapag merong usapan, nga pala, mga kasama, mga co-employee, ang balita this year, magkakaroon ng salary increase. Depende sa sipag ng bawat isa. Ang sisipag talaga. Di ba, pag nagkaroon ng ganyang declaration sa trabaho, ang sisipag. Salary increase, sino bang ayaw nun? Kapag merong darating na instructor o merong darating na mag-check, quality control or what, di ba, lahat ginagawa in the best. Para makuha syempre. And I believe maging sa Habib meron, di ba, sa mga hospitals, meron kayong mga nakukuhang accreditation, di ba? And of course, everyone will do their best para makuha yung accreditation na ito. Pero si Paul po, iba yung stars na nais niya. Iba yung 3 stars na gustong makuha ng ating kapatid. Ano ba yung mga Pauline stars na pinag-uusapan natin? Number 1, sabi niya, whatever gain I had, I counted as loss. Kasi meron 3 loss na pinag-uusapan dito. Whatever gain I had, I counted as loss. Yun ang first star ni Paul. Pangalawa, I count everything as loss. Pangatlo, I have suffered the loss of all things. Kung makikita ninyo sa verse na yan, 3 times binanggit ni Paul yung 3 loss na kinaharap niya, na ginusto niyang makuha for the Lord. At yun ang pag-uusapan natin. Pero bago yun,
what exactly did Paul lose? Ano ba talaga? Simple lamang, everything. Everything. Marami sa atin nakakaalam kung anong klaseng tao si Paul nung araw. Di ba siya mismo nagsabi, I am a Hebrew of Hebrews. The Pharisee of Pharisees. Kung citizenship ang pag-usapan natin, nationalism, napaka-nationalistic ni Paul. Hindi lamang yon. Kung Hebrew of Hebrews, talagang puro. Kumbaga sa Pinoy, purong Pinoy talaga. Puro, walang halong incheck, walang halong puti, or whatsoever, puro. Si Paul yun ang pagmamalaki niya. Especially pong Israel, alam natin, bawal sa kanila, pinagbawal ng Diyos ang makimingle sa ibang lahi. Simply because Israel sa'yo dadaan ang Messiah. You must remain pure. At hindi lamang yon. Noong mga panahon na ng Israel lamang ang mayroong tunay na Diyos. At tunay na doktrina mula sa tunay na Diyos. The rest are pagan. So, hindi pwede. Kung meron namang silang nakamingle nung araw, minarapat ng Panginoon, halimbawa sila Boaz, sila Boaz, saka sila Ruth, yung mga taong yan, di ba? Pero yung kasing belief nila nagkakaisa in a way. Pero at the end, kumbaga, at the end of the day, itinatama ng ating Panginoon. Pero Israel as a whole, pinagbawal ng Panginoon. Kaya nga meron mga Samaritans. Nagkaroon ng pagkakaiba sa belief, naging twisted ang Judaism, meron ng mga Samaritans because of intermingling with the foreigners. Kaya nga hindi sila pure, hybrid ang tawag sa kanila, or mongrel or what. Kaya ayaw na ayaw ng mga Hudyo sa mga Samaritana. Pero of course, pinakita ng Panginoon, bukas ang pintuan ng langit sa lahat. Mapahudyo man o hindi, pagan or hindi. So everything, yung kanyang citizenship, yung ano man yung nakukuha niyang benefit, kasi dual ang citizenship ni Paul. Di ba? Roman na siya, meron siyang Roman citizenship Tapos meron din siya siyempre yung Israeli citizenship sa Israel mismo. So yung benefit of both countries, taglay ni Paul, ini-enjoy na yan. At alam natin, maalwa ng buhay ni Paul. Hindi lamang yun, walang problema, kasi Pharisee siya. Kung mapapansin niyo nung araw mga kapatid, yung mga hari at the same time priest king. Kung tutusin, hindi ka pwede maging hari kung hindi ka priest nung araw. Ibig sabihin, kailangan tagapamagitan ka, no? Between God and man. Look at David. He's a priest. Tagapamagitan siya ng bayan between God and man. Yung iba kasi hindi, as in power lang ang taglay nila. Power over the people. Pero relationship sa God, wala. Kaya yun din ang pinakita ni Jesus Christ, di ba? He is our priest, the high priest, according sa aklat ng Hebrews. Siya rin naman ang ating king, the King of Kings and the Lord of Lords. Ngayon si Paul, in a way, ganun siya. Maalwa ng buhay, ine-enjoy niya lahat ng meron in life, at the same time, religiously, pagdating sa kanyang spirituality or sa belief, nag-enjoy din siya. Kumbaga, wala siyang kabangga nung araw. Hindi ba naalala niyo yung kwento sa Biblia, ginulpi si Paul, pinagugulpe? Nung malamang Roman citizen, hindi ba nabahagang buntot ng mga gumulpi sa kanya? Because they knew what will happen. Roman, ginulpi mo? Parusang matindi yun nung araw. At yun ang nangyari kay Paul. Pero in-enjoy ba ni Paul yun? Yung benefit na yun? Hindi ba? Hindi. Sila nga nila Peter, sila yung mga magkakakusa nung araw Pare-pareho lang silang may mga nakaraan. Kung may mga mugshot nung araw, may mga mugshot yung mga yan May mugshot si Paul, si Peter. Marami, mga makakapatid ng araw sa Biblia, may mga mugshot. Even si Joseph, sa Old Testament. Not because of doing any crime, siyempre, but because of doing what is right sa harap ng ating Panginoon. So yun yung na-lose ni Paul. Yun yung hinayaan niya for the sake of the Lord. Everything, fame. Nowadays kasi yun na nga lang fame na tinatawag, yung pagkasikat. Hindi mabitawan ng tao yan Kung gusto mong sumikat sa industriyang ito, makipagkising-sing ka sa kapwa mo lalaki. Christian ako Ang karir mo, remember? Okay, fine. Mabilis lang ba yan? Okay, fine. Wag na lalaki sa lalaki. Babae. Paano yan? May asawa ako Hayaan mo na yan. Oscars ang pinag-uusapan dito. Saka fame. Kaya di ba nabanggit ko ng mga nakaraan, it's so hard for actors and actresses to be a Christian. Especially kung yun ang dikta ng mga roles na sa pelikula. Bad sin?
Paano mo sasabihin sa church, mga kapatid, may bago po akong pelikula, ha? Panoorin po ninyo. Alam mo, may bed scene doon, hindi mo naman asawa eh. Hindi lang yun, nakikipaghalikan ka doon. It's so hard for them. Ngayon si Paul, they know, he knew these things. Mahirap makipagkompromiso. Apektado yung spiritual life mo. I mean, witness kasi, our life itself is a witness. Ngayon, hindi po ako galit sa mga actors and actresses. Kaya lang walang masama kung Kristiyano ka, piliin mo yung role. Regardless kung sisikat ka pa, tatas pang sahod mo or hindi. Compromise, napakahirap ng kompromiso sa mundong ito. At yun yung mismong pinutol ni Paul. Kailangan i-give up ko lahat ito para yung kompromiso, yung strings still attached sa akin mula sa mundo, kailangan totally maputol siya. Kasi mahirap yung dalawa ang strings na sa atin. Isipin mo, meron ng string ang Diyos sa'yo, tapos pati yung mundo may string din. Kaya nga ano mangyayari sa atin? Perplexed. Yun yung hindi mo malaman ang gagawin mo. Ano ba ako? Gagawin ko ba yun sa Diyos o hindi? Gagawin ko ba ito o hindi? Even though hindi siya biblical, pero kailangan ko kasi, gagawin ko ba or hindi? Kinakailangan kasi maputol siya. Especially yung mga human compromises. Alam na natin sinabi ni Paul, I would rather, sundin ang Diyos. Please God than men. At maging si Paul, marami siyang mga kasama noong araw, nung siya nasa Judaism, na ang puso niya, kung pwede lang itong mga kaibigang ito, maging Kristyano rin lahat. Diba yun ang isa sa burden ni Paul eh. Kasi marami siya naging kaibigan. Mga mabubuting kaibigan na kasama sa Judaism. But ngayon napunta na siya sa liwanag, nakita na yung katotohanan, nadudurog ang puso niya. Sa tuwing naaalala niya yung mga kaibigan niya na iwan doon. Kasi alam niya, sincere naman itong mga taong ito eh. Sincere, masisipag sa ministry nila. Yung nga lang they're against the Lord, against Christ. Kaya nadudurog ang puso niya each and every time naalala niya. And even as I believe, naisip din natin yan. Dahil I believe, marami pa tayong mga mahal sa buhay ng mga unbelievers. At alam naman natin malino sa Biblia kung ano kahihinatnan ng mga unbelievers. Dapat maging burden natin yan, mga kapatid. Kung hindi tayo nakakaramdam ng burden, nakabigatan sa puso natin, is time naalala natin yung mga mahal sa buhay natin ng mga unbelievers, kapatid, something is wrong with you. Hindi mo pa na-get yung point. Believers will go to heaven. Unbelievers will go to hell. Tapos hindi ka nababurden sa mga unbelieving loved ones mo. Something is terribly wrong with you. Ano ka? Puso mo bato? Ang sabi ng Panginoon, kung yung araw daw yung salita niya, nililok sa bato, ngayon hindi na, sa puso ng tao, out of our flesh. So hindi na dapat bato ang puso natin. We must have the same burden katulad ni Paul. Naging malakas kay Paul yung burden kasi totally kinat niya yung relationship niya with the world and everything in the world. At alam natin what is in the world. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Friendship with the world is enmity with God. Yun lang ang kapalit nun. Kung kaibigan ka ng mundo, kaaway ka ng Diyos. Kung kaibigan mo ang Diyos, hindi mo dapat sinusunod. Kaaway mo ang sistema ng sanlibutan. Kinat-straight yan ni Paul. Even John, the apostles themselves. Pinutol niyan mga kapatid. Everything. Iwaksi mo lahat sa paanan ng ating Panginoon. Ngayon ang tanong, bakit mo naman i-give up yung mga bagay? Una, nagpapayaman sa'yo sa mundo. Bakit may i-give up yung nagpapasikat sa'yo sa mundo? Bakit may i-give up yung mga bagay na ini-enjoy mo sa mundo? Why? Questionin mo yan kung hindi ka pa aral sa Biblia. Pero kung matagal ka nang dumadalo sa mga pag-aaral, nakakarinig ng ganito mga mensahe, dapat alam mo na why. Simple lang. In exchange for what? Sinagot din naman ni Paul yan kanina. The surpassing worth of knowing Christ Jesus. Gusto kong liwanagin yung salitang know. Knowing. Hindi ito yung tipong nakabisado mo na ang Biblia. Hindi ito yung napakahusay mong kabisote ka, kabisado mo, from cover to cover ng Biblia. I know Christ already. I know Him. Kilala ko na siya kasi binasa ko ng Biblia. Hindi po yun yung knowing na pinag-uusapan natin. Alam niyo ba yung napakaganda sa Biblia ng word na know? Halimbawa, sa Garden of Eden, nilikha ng Panginoon sa Adam. Ang sabi ng Lord, hindi mainam sa lalaki mag-isa. Diba? Kailangan niya ng katuwang. Una, bakit nilikha si Eva? Para magkaroon ng asawa si Adan, may kasiping sa kama sa gabi. Bakit? Para may kasama si Adam
para sa paninilbihan sa Diyos. Kung babasahin natin na maigi ang Genesis, hindi para magparami lang, para merong katuwang si Adam sa pananilbihan sa Diyos. That is the first and foremost reason kung bakit merong esposo, merong esposa, to support each other in serving the Lord. Kaya nga lagi natin pinag-uusapan ng mga nakaraan, ang mag-asawa dapat suportahan pagdating sa gawain, hindi pigilan. Huwag mong pigilin na asawa mong lumarga sa gawain. Hindi yun ang ministry ng Lord para sa kanya. Ang ministry ng mag-asawa, kung bakit may babae, may lalaki, to support each other to serve God. Susunod na lamang yung have dominion over the creation, magparami, and so on and so forth. Kasi kung wala yung una, hindi mo magagawa lahat yan. Jesus first. God first. Siya ang priority. Kapag inuno mo siya, all these things shall be added unto you, magagawa mo ng maayos lahat-lahat. Lord, bakit kinto 15 years na ako sa trabaho ko? Parang walang nangyayari yata. The same chair. I mean, the same salary, the same position. Why? Inuuna mo ba ang Diyos sa buhay mo? Are you praying? Do you pray for others? Nag-aaral ka ba ng Word of God? Sinishare mo ba yung Word of God sa iba? If all those things hindi mo ginagawa, wag ka na magtanong, kapatid. There's no reason for you to question. Sinagot mo na ang tanong. Ikaw na rin mismo. Malinaw naman si Jesus Christ, di ba? Wala siya paligoy-ligoy magsalita. Seek ye first my kingdom, and all these things, and my righteousness, and all these things shall be added unto you. Step 1, Step 2. Step 1, unahin siya. Step 2, then ibibigay ng Diyos yung pangailangan mo. And Paul know that. Bumalik tayo sa Eden. Ang sabi doon, nung ibigay nga ng Panginoon kay Adam si Eve, and Adam knew Eve. Yun ang ginagamit na term. And they knew each other. Alam niyo yung word na knowing, you know? Intimate knowledge of each other. Pag sinabi sa Biblia yung iniligtas tayo ng Panginoon sangayon sa kanyang foreknowledge about us, ibig sabihin, pinili ng Diyos magkaroon tayo ng intimate relationship. Intimate. No wonder we are the bride of Christ, right? We are the bride. Kahit ka macho-macho na isang kapatid, bride yan, kapatid. Bride ni Jesus. Bride. Isang araw lahat tayo nakatrahe de boda. May tsura ko pag nakatrahe de boda. And yet yun ang mangyayari pagdating sa langit. We are the bride of Christ. Si Jesus Christ lang nakaganyan, nakasuit. Tayong lahat nakatrahe de boda. Of course, in a very, very spiritual sense. Something na hindi natin kaya explain. And yet yun ang sinabi sa Biblia. We are the bride of Christ. Nakakatawang isipin, pero pagdating doon, Lord, maraming salamat. You're the groom and not me. Diba? Ikaw ang tagapanguna, not me. So Adam knew Eve, and God knew man. Ang pinag-uusapan doon, hindi lang basta nakilala mo siya, anong edad niya, parang Facebook lang eh. Ano yung likes and dislikes niya, ano yung gustong-gusto niya, yung ayaw na ayaw niya, yung kulay and so on, so anong papalungkot sa kanya, anong feeling niya or what. Hindi yan yung knowing na pinag-uusapan natin. Intimate relationship. Ano pa ba naman mas intimate pa sa relationship ng mag-asawa? Tell me. That's the wonder of the husband and wife team. Only you and your wife know that kind of intimacy. Kaya nga sinabi sa Biblia, yung mga kamang ginagamit ng mga hindi mag-asawa, cursed. Walang ang pagpapala ng Diyos doon. That is intimate evil sa mata ng Panginoon. Pinagpapala ng Panginoon yung kama ng mag-asawa. Mga taong ikinasal sa kanyang harapan. Because God knows the kind of intimacy meron sa kanila. Dahil yun mismo yung intimacy na gusto niya between Him and His church. Yun yung know na pinag-uusapan natin. Yun yung mindset ni Paul, surpassing worth of knowing, intimate relationship with Jesus Christ. Hindi lang po tayo narito para magkaroon ng relationship kay Jesus Christ. We are here to have intimate relationship with the Lord Jesus Christ. Ang mga demonyo ba, kilala lang si Jesus? They know Christ, okay? Anong kinahiban nila ngayon sa atin? Kung hanggang doon lang nalalaman natin, kabisado mo naman Biblia, intimate relationship.
I think you know what I'm talking about, especially sa mga mag-asawa. That is the kind of intimacy no one ever know, kundi kayong dalawa lang. At yun yung intimacy na gusto ng Panginoon. Remember David? Kaya nga meron silang yung secret na tagpuan ng Lord eh. Di ba? Kung babasa niyo yung Book of Psalms, sweet kasi si David eh. Ang kaibahan kay David kung bakit siya yung the man after God's own heart. Sinful, yes. Pero napaka-sweet. Napaka-sweet. Ang sabi niya, Lord, nasasabik akong muli, pumunta dun sa ating secret place. Meron silang secret place ng Lord. Ang nagkakaalaman ng Diyos sa siya. Walang nakakaalam nun. Yun yung intimacy na pinag-uusapan natin. Meron kayong linggo ng Diyos na kayo lang nakakaintindihan. Meron kayong place na kung saan napaka-intimate ninyong dalawa ng Panginoon. Yun ang pinag-uusapan ditong surpassing knowledge, no? Or knowing, worth of knowing our Lord Jesus Christ. Kaya sa mga mag-asawa, be intimate. Be intimate. Kaya minsan kino-question ko yung mga of course meron tayong karapatang gawin yung gusto natin gawin, pero in a way, kung tutusin dapat ang mag-asawa, walang sikreto sa bawat isa. Kasi sinabi sa aklat ng Ephesians, you are one. Isa kayo eh. Kapag inaalimura mo yung asawa mo, inaalimura mo rin ang sarili mo. Kapag hinihiya mo siya, hinihiya mo rin ang sarili mo. Pinapahiya mo siya, ipinapahiya mo rin ang sarili mo kasi iisa kayo sa mata ng Diyos. Ngayon, kung iisa kayo, dapat ba may sikreto between you and your wife or husband? Dapat wala. Wala. Alam ko, babalik na naman yung question, baka Kuya Eric, okay lang ba na yung Facebook password ko? Ako lang nakakalam, hindi alam ni Mrs. Then mag-usap yung dalawa. Kasi ako, open ako dun eh. Alam ni Mrs. yung aking passwords. Wala akong problema dun, mga kapatid. I'm open to her. Pero siya, hindi ko alam ang password niya. Anyway, nasa kanya na yung ibibigay niya. Pero isang araw, binigay niya yan. Kaya lang, because of trust, hindi ko na rin naman ginagamit. Intimacy. Intimacy. Yung kasi ang gusto ni Paul, Lord, I would like to have an intimate relationship with you. Hanggat hindi tayo nakakarating dun sa intimate relationship na yun, napaka skin deep lamang ng ating relasyon sa ating Panginoon. Yung tipong may ginawa ang Panginoon na hindi pinapaliwanag sa iyo, tampo ka na. Kasi po, hindi obligado ang Diyos ipaliwanag lahat ng ginagawa niya, mga kapatid. Hindi siya obligado. Look at Job. Wala nga alam si Job eh. Basta nangyari lang yung nangyari. Tapos nung mag-usap pa sila ng Job, pinaliwanag ba ng Job, ng Panginoon kay Job kung bakit niya ginawa, hinayaan yun? Hindi naman, di ba? Pinagalitan pa nga siya eh. Hoy Job, kino-question mo yung ginagawa ko sa iyo ngayon? Bakit nasaan ka ba nung nililikha ko ang sanlibutan? Nakita ba ko anong pundasyon ng universe? Of course you know. Nasaan ka nung yung mga angels sumisigaw sa galak habang nililikha ko ang light? Nililikha ko ang stars. Where are you? Wala, di ba? Hindi sinagot ng Diyos kay Job yung tanong niya. Hindi. Hindi kinakailangan ng Panginoon magpaliwanag sa atin because He is God. He deserves it. But of course, we can request. Why not? Pero kung hindi niya sasagutin, then so be it. Have faith. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Diyos siya eh. Kung kilala natin yung Diyos sa pagiging Diyos, we will not question Him. Ever. Yung nga lang mangyayari yun kung meron tayong intimate relationship with Him. Ang kagandahan pati nung merong intimate relationship, alam mo yung do's and don'ts, alam mo yung ayaw niya sa kagusto niya. Kasi intimate kayo, you know. Alam mo kung ano yung dapat mong isuot saka hindi. Halimbawa, hate na hate niyang isinusuot mo yung bagay na yan. Hindi mo na isusuot for her or for him? Kasi meron kayo intimate knowledge. Alam mo na kaagad. Alam ko, yun yung isa sa kahinaan ng mga lalaki, ang mga babae, kaya lagi naiinis sa atin. Sabi kasi, huwag mo na isuot yan eh. Suot mo na naman. Ibang para tayo may kalimot lagi. Pagdating sa detalye kasi, dyan tayo talo eh. Ang mga babae, kaya nga kapartner natin sila, yung details naman. Dyan sila mahusay. And we need that. Tayo kasi mga lalaki, yung overall lang tinitignan natin eh. Pero yung details inside, sila na yun. So we need them and they need us. We need each other. Yun yung intimate relationship na pag-uusapan natin. God and us at sa bawat isa sa atin. At yun po yung gustong-gustong mangyari ni Paul. Intimate relationship with the Lord. Ngayon ang kagandahan mga kapatid, hindi naman ipinilit ni Paul yung sarili niya sa Diyos eh. Meron ba kayo nabasa sa Biblia, ipinilit niya yung sarili niya sa Diyos?
Tayo, di ba, mahilig tayong ipilit yung sarili natin sa kapwa natin tao. Magpapakabait ka, ipuprove mo na naman ang sarili mo. Yun ang dilema pag mayroong bagong boss sa opisina eh. Ipuprove ko na naman ang sarili ko, na ba naman yan? Di ba, mahirap yun, parang back to zero ka na naman kasi bago yung boss eh. Malay niya naman dun sa mga heroism na ginawa mo nung wala pa siya. Kaya pagdating niya, malay ko naman, who are you? You're just new to me. Ipuprove mo na naman ang sarili mo, right? Ipupush mo na naman ang sarili mo for him to know you. Ang kagandahan sa pinag-uusapan po natin, hindi po ipinilit ni Paul yung sarili niya sa Diyos. It's vice versa. Sino bang unang tumawag? Tayo ang Diyos. Diyos ang unang tumawag. God is proactive, we are just reactive. Nung tumawag siya, we heard, we answer back. Kung wala yung voice na yon, you will not answer at all, of course. Ang Diyos ang nagpumilit ng kanyang sarili kay Paul at maging sa atin. Yun ang kagandahan. Ang katabayan natin dyan ay, of course, Matthew 11:20-30. Sabi ng Lord, come to me. Come to me. Nagpadala ka agad siya ng invitation to all. Come to me, all you are weary and burdened. Lumapit kayo sa akin, and I will give you rest. Hindi pahingang nangunguya ako, kailan kumakain-kain ka lang doon sa labas. Kaluluwa pinag-uusapan natin dito. Pahinga ng kaluluwa. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Napakagandang pamanhika, napakagandang invitation from our Lord Himself. Hindi niya sinabing, magpakabuti ka and come to me. Maging perfect ka and come to me. Kapag natigil mo yung ginagawa mong yan, then come to me. No, come as you are. Yun ang gusto ng Panginoon. Then I will teach you. You will learn from me. I will lead you. Yun ang pangako ng Panginoon. At definitely, sa pinag-uusapan natin, Paul knew this thing so well. Alam na alam ni Paul yung invitation. Kaya tinanggap ni Paul yung invitation. At ito ngayon si Paul, iginibap niya lahat for the Lord. For the Lord. Hindi ba yun yung ibig sabihin ng parable ng perlas sa field? Di ba parang isang magsasaka ba yun? Na meron siya nakitang perlas or anything, gem or stone, precious stone. Tapos makuha niya, ibinenta niya na lahat for that. Yun yung pinag-uusapan natin doon. Unless ginawa natin yun, hindi natin makukuha talaga yung nais ng Panginoon na ibigay sa atin. Ngayon, ang Lord kasi, pagdating sa blessings, marami kasi nagsasabi, Lord, kulang po ang binigay mo sa akin. Hindi po sapat, Panginoon. Kung tutusin, hindi ba parang lumalabas tuloy ang Diyos, hindi niya alam yung ginagawa niya. I know, pagbaba ang spiritual natin, kapag problematic tayo, Lord, this is not enough. Kulang po, Panginoon, ang inyong ginagawa sa aking buhay. So I am here now, nagdurusa pa rin. In a way, mga kapatid, that's blasphemous. Because that's not true. Simple lang naman, binigay ko nga buhay ko sa iyo. Ano pa ba naman gusto mo dyan? Diba? Kung tutusin, hindi totoo yun eh. Yun lamang yung bugso ng tinatawag na damdamin. Mamaya malalaman natin, magiging sample natin, yung kailangan kasi talaga, i-give up mo lahat to follow the Lord. Hindi po pwede na you're keeping some in your following the Lord. It will not work. It will not work. Ang pag-aaralan natin ngayon. So, dito sa panawagan ng Panginoon, ano man ang magiging natin? Kung sasagot tayo, tutugon tayo sa kanyang panawagan. What are the worth of knowing Jesus Christ? Kapag nakilala mo ang Panginoon, of course, alam na natin given na yan, tayong unang nakilala ng Lord. Tayong unang kinilala niya. Pero in a human perspective, kinilala mo ang ating Panginoon. Gusto nga rin palang mabanggit, halimbawa, di ba merong altar call minsan, di ba, lagi natin sinasabi, sabihin evangelism, gusto mo bang tanggapin ng Panginoon bilang Lord and Savior? Walang masama doon, that's okay. Pero kung pag-aaralan natin maigi, kung tutusin, dapat iba iba dapat yung sinasabi natin. Kumbaga, ang hingi natin sa Diyos, yung pagtanggap niya, kung tutuusin. Yung pagtanggap niya. Kasi siya ang nagdadala sa langit eh. Siya ang nagliligtas ng kaluluwa eh. Kasi, pag sinabi mong nakasalalay sa akin, yung pagpunta ko sa langit, pag hindi ako tumanggap sa inyo, Panginoon, hindi ako... Ang Panginoon, actually, yung pagtanggap niya ang mas mahalaga. Di ba, maraming mga parable sa Biblia, mga kwento, nasa wedding banquet na nga eh. Nireject pa nung
nung king, ang Diyos ang tumatanggap, ang Diyos ang nagre-reject. Kailangan, yun ang hihin natin, Lord, sa mga sandaling ito, nawa po, I am worthy of your acceptance. Nawa, Panginoon, ako ngayon na nagsisisi, maging katanggap-tanggap sa inyo. Tanggapin mo po ako, Panginoon. Pero hindi ba kadalasan sinasabi natin, Panginoon, tinatanggap kita. In a way, wala naman sanang masama, but there is something more higher and more accurate than that. Lord, at this point in time, nagsisisi po ako, tanggapin po ninyo ako, Panginoon. And Paul knew that. Paul knew that. So, ano yung word of knowing Jesus Christ? Number 1. At malino na sa atin yung word ng knowing, di ba? Hindi lang yung tipong alam mo, mayroong Jesus. Kanina kinuwento ko na, di ba? Intimate relationship. So, ano yung worth? Nung nagkaroon ka na ngayon ng intimate relationship, nagsisimula na yung intimate relationship sa Panginoon. Ang number 1, syempre, salvation. Kapag nagkaroon ka na ng intimate knowledge or relationship kay Jesus Christ, of course naman, isa lang ibig sabihin nun, you're saved. Yung bang mga unsaved, magkakaroon ng intimate relationship kay Jesus Christ? Of course not. Of course not. Ang magkakaroon lamang ng intimate relationship sa Diyos, yung mga ligtas, syempre, yung meron ng mga Kristo sa puso. Kung wala pa yun, walang mangyayari. Everything will be what? Skin deep. Pero hindi umaabot sa kaibuturan ng puso at kaluluwa. Mananatiling nagfo-fall shorts sa kalulatian ng Diyos. Pangalawa, of course, kapag ligtas ka, dapat meron kang righteousness. Matuwid. Walang sinabi sa Biblia ang isa sa bunga ng Holy Spirit and righteousness. Of course. Pawang righteousness lahat. Di ba yun ang sinabi sa Biblia? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag hinanap natin yung righteousness ng God, masasabi mong you found the righteousness of God kung ikaw mismo na isa sa pamuhay mo, yung righteousness na yon. We cannot, parang walang pinagkaiba yan, yung bang sabi ka na sabi ko anong tama, tapos hindi mo naman ginagawa. Huwag ka managirelyo, anak, masama yan. Itigil mo yan, magkakakanser ka. Walang karapatan yung mga ganun, I'm telling you, walang karapatan. Itigil mo yung pag-inom, anak. Tapos siya langung-langung sa sa alak. Sasabihan mo akong tumigil sa pag-inom, ikaw, itay, look at you. Saka hindi mo ko anak, pamangkin mo ako. Sa kalasingan, hindi niya makilala nga yung kausap niya eh. Kaakibat ng kaligtasan yung righteousness. Kaakibat siya. At yung righteousness ang daw makikita, change life. Yung lifestyle na nabago. Siguro naman alam na natin yung lifestyle ng mundo, di ba? Ay mga term nila na happy-go-lucky, di ba? ABS-CBN, alak, babae, sugal, nightclub, cabaret, and so on and so forth. Yan ang buhay ng mundo eh. Lahat ng bisyo na sa'yo. Walang righteousness doon. At hindi yun ang bunga ng salvation. Ang bunga ng salvation, righteousness. Yung buhay na matuwid sa harapan ng ating Panginoon. And of course, kung ikaw ay ligtas at sumasayo, nakikita ka lang sa buhay natin yung righteousness from the Lord, of course, power. Magkakaroon tayo ng kapangyarihan to fight. The energy to fight. To move on. To go on. To press on. Without power, alam na natin mangyayari, madilim siyempre. Without power, marami tayong hindi magagawa. Ngayon sa buhay natin, kung walang power, gayon din naman. Kung tayo powerless, walang nangyayari sa buhay natin. Pinapapaka na sa Satanas, wala kang power over Satan. Because what? Wala kasi sa yung intimate relationship mula sa Panginoon. Yung bang tipong, Satanas, please tigilan mo na ako. Yan, ganun na nangyayari sa mga walang power na mga Kristiyano. Hirap na hirap magpalayas kay Satanas. Samantalang sa aklat ng James, simple lang naman eh. Submit yourself to God, resist the devil, and he will flee. Pero hindi ba nowadays maraming Kristiyano, Satanas, lumayas ka, please. Tapos after 1 week, pagbalik, meron ng mga altar call, Panginoon, palayasin mo na po ito. Yung bang pabalik-balik yung evil spirit in a sense. Wala kang ka-power, even the enemy. Napaka-lame ba, lame? Palalabasan tayo, yung katulad tayo ng mga sons of Siba, sinabi sa aklat ng Acts, pagtatawanan ka lang ni Satanas, saka ng mga demonyo. Okay. Di ba? Satanas, lumayas ka. Galing umarte nito.
Pag labas mo naman ng church, tayong dalawa rin naman ng intimate din magkasama. Di ba ganyan yung ginawa ni Paul kay Peter? Kasi, of course, tao rin naman si Peter At nagsisimula pa lang sa kanyang pananampalataya sa Book of Acts. Si Peter, kapag may mga kapatiran, mga Hudyo, may mga kapatiran, may mga Kristiyano, nakahiwalay sa mga Jew. Pero pag wala na, ayun na, nakikimingil sa mga Hudyo. Talagang siya, harapan, nirebuke siya ni Paul. Oy, Peter, yung kilabutan kasi ginagawa mo. Kasi hypocrisy yun Pag wala kami, ganyan na mga ginagawa mo. Pag nandito kami, parang kang anghel dyan. Di ba walang pinagkaiba sa atin? Pag nasa church, parang mahamang tupa. Kain na. Pag nasa labas, tumabi nga kayo dyan, gutom na ako. Yung init ng ulo. No? Sa workplace, let's say, tayo ba yung tipong pag nasa workplace, talagang pagising mo pa lang, mainit na ulo mo kasi papasok ka sa opisina Tapos sa opisina talaga, para kang, alam mo, ikaw yung amo Laging galit, laging nasa defensive mode. Pero pag nasa church naman, para maamong tupa, sige lang, kahit masaktan mo ako, walang problema. Maubusan mo pa ka ng ulam, it's okay. Pero ayan na, sa labas ng simbahan talaga, wag mong uubusin yung ulam. Iba? Nag-iiba bigla switch. Yun yung tipong papapakin talaga tayo ng kalaban. Papapakin tayo ng kalaban kapag mga kapatid. Kasi alam niya, powerless tayo wala kang prayer. Pag nag-pray ka, thank you Lord. Yung feeling mo, yun na yun, laman na nun lahat. Hindi lamang yun, pag nag-pray tayo, minsan yun na lang talagang, wala namang magawa, wala namang mapanood. Makapag-pray na nga. Kung hindi man makapagbasa na nga ng Biblia, hindi ako maantokin Pampatulog na lang talagang Bible, pampatulog yung mga MP3 messages sa mga studies. Powerless. Pero yung nga, kasama ng salvation, yung righteousness, at yung power, and of course, kung meron kanyang tatlo, dapat nasa fellowship ka. Kasama ka sa kalipunan ng mga taong ligtas. Hindi sa kalipunan ng mga taong hindi ligtas. I'm not saying, nag-a-apply po sana ako dito sa opisinang to, kaya lang po mga ligtas po ba yung mga nandyan? Hindi ganun sa every pag-uusapan natin. Pero sabi nga natin, kung sino may lagi mong kasama, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Birds of the same feather flock together. Huwag nating isingit si Jesus Christ sa usapan. Ibang usapan yan. Siya kasi yung tipo na kapag sumama sa sinner, yung mga sinner nagiging holy. Let's talk about us. Pag sumama ka ba sa 10 sinner, you will remain holy or you will become like them. Be truthful. Huwag mong sabing matibay ka. Or isang araw, makikita mo sarili mo, bumabagsak ka na. Umiinom-inom ka na, naninigarilyo ka naman, nagsasabo ka na rin. Panginoon, patawarin mo ako. For the sake of pakikisama. Kaya sabi natin, kung tutuusin daw, malinaw na example, tupa at kambing. Kahit may 1,000 kambing niyan at mayroong isang tupa doon sa gitna, kitang-kita siya. Kitang-kitang ebidensya. Dilim. Kahit nasa kalagitnaan ng dilim ang liwanag pa rin siya. Kaya nga sinabi sa aklat ng Peter, for you are a chosen generation, a royal priesthood, tayong lahat, imagine that, a holy nation, and God's own peculiar people. Kakaiba ka sa lahat. Kung paano ang liwanag, kakaiba sa dilim, ganun tayo. We are the salt and the light. Kung ganun tayo, kunyari, isang bungkus ng mga makasalanan, makasama, tapos pagsama mo, naging digtas lahat, ba maganda? Nahila mo lahat sa simbahan, naging Christian kayong lahat, very good. Pero magpakatotoo tayo now, here, now. Sa kalipunan ng mga kaibigan natin, who are we? The instrument of God for them to be saved? Or instrument of the enemy para manatili sila sa naglalagyan nila? Kasi wala kang ginagawa, powerless ka kasi. At hindi lamang yon, wala kang fellowship. Biblically, sabi sa aklat ng Hebrews, utos sa Biblia, we must have fellowship with each other. Lahat ng ilaw magsama-sama. Magpapalakasan kasi tayo. Edification. Ngayon, kung kulang tayo dyan, kapatid, paano ka magiging power? Bunga ng righteousness yung fellowship. Bunga ng salvation yung fellowship. Kung wala kang fellowship, magiging questionable siyempre yung mga nasa itaas. We are not judging, but we will question you. Why?
Why? Hindi ko sinasabing hindi ka ligtas, kapatid, pero, what? Nasaan ito? Nasaan yan? And of course, kapag meron tayo nito, salvation, righteousness, power, and fellowship, kasama ka na sa fellowship of those who believe in Christ, sa family of God, then glory will come. Look at the apostles. Diba? Sino ba lagi magkakasama? Sila, diba? Partner. Sino laging kasama ni Paul? Si Luke. Si Lucas. Sila Silas. Sila yung mga close. Mga kapwa mga mananampalataya. Hand in hand, nagpapagamit sa ating Panginoon. Nang sa ganon, each time na kumaparap sila, iba't ibang trials and testing sa kanang pananampalataya, yung glory out of that, sama-sama nilang tatamasahin at i-enjoyin. Like us, I am proud of this church. Kasi marami sa inyo, nakita ninyo, na witness ninyo, yung iba't ibang pinagdaanan ng simbahan natin. It was not easy. It was not. Kung maiba-iba lamang simbahan nito, mga kapatid, baka iilan na lang tayo. But the mere fact na marami pa rin ang narito, isa lang ibig sabihin nun, nagwo-work yung mga pinag-aaralan natin, which is the word of the Lord. And that's good. That's very good. Okay? So yung glory ngayon, na malampasan natin yung mga problema na yan, yung mga challenges na yan sa tulong ng Panginoon, yung glory ngayon, sama-sama nating in-enjoy. And of course, yung ultimate glory, yun na yung heaven. Napakasarap nung feeling ba, hindi lang basta feeling, nung katotohanan na, yung calling ng Lord, nariyan na siya, paparating na siya. Sabi nga nila, di ba, ang kagandahan daw, ang positive side ng mga may edad na, mas malapit na sila sa pintuan ng langit. Actually, that's true. Totoo naman yun eh. Pero syempre, depende, hindi lang sila. Kasi meron din naman mga araw na binibigyan ng biglasya ng Panginoon, yung exit visa. No? Yung bang, yes, papunta ka pa lang, sasagutin ka na kasi, ikaw yung exit visa ng Panginoon here on earth binigay na sa'yo. So of course you must go, and you will go, and you cannot stop it, you will go. Pero kung hindi man yon, of course, while we grow old, papalipit tayo ng papalipit sa pintuan ng langit. And of course, alam niyo na ibig sabihin, through death, siyempre. Death is our doorway. Kung hindi tayo mararapture, kung hindi tayo biglang bibigyan ng Panginoon exit, anyway, yung exit na yun, death din naman yun eh. Diba? Unless maging katulad tayo ni Elijah at ni Enoch, buong buo, pati katawan, kinuha. Pero sila lang kasi yun sa kasi Jesus Christ eh. The rest, death, became the door for life. At yun ang gustong mangyari ni Paul. Ngayon, I believe, lahat po tayo dito, ginagawa natin ang the best para maging karapat-dapat tayo sa Panginoon. And I really do pray, yes, we are doing that. Yung nga lang, minsan or kadalasan, nakikita natin ang sarili natin, tayo hirap na hirap. Righteousness, hindi ba pwedeng wala ng righteousness? Kasi ang hirap eh. Sabi nga doon sa mga napag-aralan natin ng mga prayer meeting, di ba, pagsisinungaling. Sa maghapon na nga lang eh, kung magiging honest tayo, ilang beses tayo nagsisinungaling sa maghapon. Di ba? Yung bang kung pwede na nga lang, pwede bang okay lang yan may mga ganyan? At may mga bagay na nagpapahirap sa atin kasi para mabitawan sila. Yung mga strings na yon, maraming bagay ang dahilan kung bakit yung strings hindi maputol-putol. Merong sinabi sa Biblia about that. We must lose the extra baggage. Sabi sa Biblia, of course, again, paulit-ulit tayo, pero yun kasi ang basic eh. We cannot really serve two masters. Isa lang. Ang Diyos o ang pera. Imagine kung bakit ang dami naman pwedeng gawin, example ng Panginoon, pera pa. Yung mammon kasi, money yun eh. That is pera. Or earthly possession. May mga parte naman sa Biblia, we cannot serve God and Baal. May kinalaman ng dilim sa liwanag, ni Beelzebub at ng Diyos. Diba? Laging dalawang yun. So ano yung mga extra baggage natin sa buhay na nagpapahirap sa atin para makausad? Kasi meron sinabi sa Biblia about that, as Jesus Christ mismo nagsabi. Jesus answered, if you want to be perfect, to be really godly, maging katanggap-tanggap sa Diyos, go! Sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then, come, follow me. And we know the story. Hindi nakasunod yung batang mayaman because he was very rich. Yung mga extra baggage niya, hindi niya kayang i-give up. Yun yung kahalagahan ng mga pag-aaral patungkol sa langit. Yun ang kahalagaan ng mga pag-aaral patungkol sa impyerno.
Meron kasi tayong pupuntahan after this life. If you will only take care of this life now, at hindi mo iintindihan yung pupuntahan mo, it will be late for you. At nakita natin sa kwentong ito, hindi naman sumunod yung tao. Hindi niya kayang bitawan yung mga nagiging dahilan kung bakit siya hindi makasunod sa Diyos. Lose the extra baggage. At hindi lamang yon. Ang isa sa nagpapahirap sa isang Kristiyano sa atin upang mabitawan lahat, upang magkaroon talaga ng ganung klase ng intimate relationship sa Panginoon. At yun yung mga bagay na nagpopulate sa buhay natin. Mga bagay na tinatangkilik natin sa ating mga buhay. So dapat paminsan-minsan nagkakaroon tayo ng general house cleaning. Di ba tayo minsan pag nag-general house cleaning, dito lang pala to. Kakainin ko na dapat last year eh. Di pala nandito lang. Di ba pag hindi ka nag-general cleaning, hindi mo alam nandun lang pala siya. Hindi lamang yun, kaya naman pala ganito ang amoy ng kwartong ito. Hindi ka kasi nag-general house cleaning eh. Dapat nangyayari siya. At sa puso rin po natin, sa buhay natin, dapat nangyayari din siya mga kapatid. Example natin sa Book of Acts. Many also of those who had believed kept coming, confessing and disclosing their practices. Kapatid, ako pa yung mangkukulam. Sinusukulat sa Panginoon, dinudisclose sa Panginoon yung kanilang mga practices. And many of those who practiced magic brought their books together and began burning them in the sight of everyone. And they counted up the price of them and found it 50,000 pieces of silver. Mga aklat patungkol sa kademonyohan. Mga aklat patungkol sa sa occult, sa darkness. 50,000 pieces of silver. Ngayon po, millions and millions of dollars yan. Yan ang pinagkakagastusan ng maraming tao ngayon. Gagastos sa mga bagay na nagpapalayo sa kanya sa Diyos. So the word of the Lord was growing mightily and prevailing. Magkaroon ng general house cleaning and we will be surprised kung gaano karami sa buhay natin ang reason kung bakit hindi tayo talaga makapagsilbi sa Diyos. Kapag nakita, get rid of it. Kaya nga ang term sa Biblia, destroy it. Burn it. Even here. Dinonate ba nila? O yung mga books sa witchcraft, isuko na sa Diyos yan. Pastor, ito na pa yung mga libro. Sige, i-donate yan doon sa library. E di, sinir mo lang sa iba. Pinapadestroy mo kasi evil, tapos i-donate mo sa iba, ibibigay mo sa iba. E di, naging cause ka pa ng evil for them. Distraction ang kinakailangan dyan. By burning. Binaburn. Para wala ka nang binabalikan. Look at Elisha. Nung dumating na sa kanya yung panawagan ng Panginoon, yung mga pansaka niya, ano ginawa niya sa mga instruments niya para sa pagsasaka? Winasak ni Elisha para wala na siyang babalikan. Ganun din sa atin. Kung talagang gusto natin makapag-move forward sa ministry, destroy them, burn them all, para wala ka nang pinabalikan. At maraming example sa Biblia na kapag lumingon ka, lagot ka. Look at Lot's wife. Maraming example sa Biblia, mga kapatid. At lagi-lagi po natin yan na pag-aaralan. So, magkaroon po ng general heart cleaning. Panghuli, ano ang ating question to ponder? What would you give in exchange for your soul? Kasi hindi ba, si Jesus Christ ang nagtanong niyan eh. Kasi alam ng Panginoon kung anong klase mga taong kaharap niya by that time. Maraming tao, in order na makuha yung something lamang naman sa mundong ito, ang kaluluwa nila ibebenta. Yung reputasyon, ibebenta yan. Yung dignity, ibinebenta. Naalala niyo yung kwento ng mga nakaraan, ng mga unang panahon, nang sisimula mga cellphones, mga babae, nagpo-prostitute. Mga may kaya pa, ha? Mga may kaya. Ibinebenta yung sariling katawan at yung mga pagbebenta, pinagbibili ng cellphone. And worse than that, marami pang worse, even now. So, what would you give in exchange for your soul? Words to ponder. In order for you to freely move toward the Lord's upward calling, drop and leave our extra baggage. Yan yung tinatawag na drop it and leave it. Maraming issues in life, kailangan kasi drop and leave. Especially pag pinag-pray na natin, Lord, I believe po itong hatred sa aking puso, tatanggalin ninyo. Tapos pagtapos mong mag-pray, yung hatred naman nandun pa rin eh.
Kasi you did not drop it and you did not leave it. We must learn how to drop it and leave it. Ano sinabi ni Paul sa mga unang part ng mga binabasa nating mga scripture? Sabi niya, basta sa akin, sabi ni Paul, yung mga bagay na nasa nakaraan na yun, tapos na siya. Magpo-focus ako sa anumang meron sa aking today and yesterday. My today and my future. Yung mga bagay na nasa nakaraan, that's gone. Close chapter of my life. Kapag tayo nakatanikala pa sa ating nakaraan, hindi tayo makakapag-move forward sa ating future. That's the simple truth. At maraming bagay yan. Mga dati nating vices, nawa, dati na nga siya. Kasi kung hanggang ngayon, yung mga vices na yan, taglay pa natin din, kapatid, pinapahirapan mong sarili mo. Wala kang ibang pinapahirapan kundi yung sarili mo. At panghuli, ang challenge, press on toward the goal to win the prize for which God has called you heavenward in Christ Jesus our Lord. So pag-aralan pa natin maigi itong scripture na ito, there are more, I'm telling you, there are more. Yung intimate relationship, yun ang i-aim natin yung mga kapatid. Sa mga mag-asawa, i-aim natin yan. Magkaroon ng intimate relationship with each other. Kasi sabi ng Panginoon, paano kung mamahalin yung kapwa mo, hindi mo mahal hindi mo kayang mahalin, ako pa na, hindi mo nakikita? Come on. Yun ang point ng Lord doon. Ako hindi mo nakikita, you're telling me you love me? Yan nga, katabi mo na sa kama, each and every night, hindi mo mahal? I don't believe. Ganun po ka-straightforward ang isip ng Diyos. So simulan natin sa mga mag-asawa. Magkaroon ng intimate relationship with each other. For the Lord. Kasi yung pong prototype ng husband and wife, intimate relationship, yun yung relationship kasi ng Lord sa atin. He is the husband and we are the bride. That's why.